Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon ng isang affordable na lang na iPhone ngayong 2024, which is the iPhone 7. Okay pa kaya to gamitin ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, panibagong iPhone review na naman po ang ating itatakel, at ang topic nga natin ngayon is iPhone 7. So, iPhone 7 full review ngayon 2024. Sulit pa ba ito ngayon bilhin? Bago natin yan sagutin, saan muna tayo makakabili ng mga affordable iPhones? Wala nang iba kundi sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, at pangalawa sa ZMB Cellphone and Accessories kay Ate Annette. And of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. So, yung mga shop na yan ay may ino-offer naman ng mga very affordable na iPhone 7 na pwede nyo ma-purchase. At yung mga links ng shop nila ay nasa description box kung meron kayong mga inquiries about sa mga pre-love iPhones. Yung iPhone 7 ngayon, makakabili na lang kayo nito sa Green Hills. Ito kasi binili natin is 128GB to. So, makakabili na lang kayo nito ng first low as 7,000 pesos. Meron na 128GB sa iPhone 7, and maganda naman yung quality na nakuha nating iPhone 7. Walang mga scratches, all original parts, and even yung battery nito is original pa dahil nabili nating battery isa sa malapit na mag-service 81% battery health. And meron pa nga ino-offer na iba sa CMB Gadgets sa mga 70 plus battery health. So hindi nila pinalitan yung battery nito, binibigyan nila yung option yung bibili kung papalitan na ng battery or gagamitin pa rin nila yung original battery na meron dito sa iPhone 7. So, yung iPhone 7, mga J-Vlog, is hanggang ano na lang po to, hanggang iOS 15 update na lang po itong iPhone 7. Na-release to noong year 2016, September 2016 mga ka-J-Vlog. And syempre, yung screen nito is 4.7 inches lang. So, maliit lang yung screen size nito, at meron tong malaking version which is the iPhone 7 Plus na i-review rin natin yan later this year. Pero focus muna tayo sa mga affordable na iPhone. Ayan, iPhone 4.7 inches lang yung kanyang screen, and syempre meron tayong very famous na yung fingerprint scanner. At ang magandang move nga dito sa iPhone 7 before is yung fingerprint scanner niya is hindi na button, so touch sensitive na lang. So pressure sensitive yung home button niya, kasi maraming nagkaka-issue before sa home button na lumulubog, na alis. Kaya ginawa ni Apple, hindi na nila ginawang button talaga na physical, ginawa na lang nilang pressure sensitive. So yun yung magandang move sa iPhone 7 nun. And nung narinig ko yun, super duper nagustuhan ko yan. Kasi nung lumabas tong iPhone 7 is naka-iPhone 6 ako na lumabas ng year 2014. Kaya nag-iisip ako mag-update ba ako, mag-upgrade. Marami rin naman, kasi very few lang yung nabagong changes sa iPhone 7 compared sa iPhone 6. Kaya hindi muna ako rin nag-upgrade. And yung major key difference din is of course sa camera. Yan naman yung parating na-upgrade sa iPhone is yung camera. Kasi yung iPhone 7 mga ka-J-Vlog, 7 Plus is IP67 water and dust resistant. Ito rin pala yung major upgrade ng iPhone 7 series is water resistant na siya. So pwede siyang malublob sa tubig ng 13 minutes lang. Hindi siya yung sobrang tagal, and certain distance lang, or meron siyang certain na lalim lang na pwede siyang malublob sa tubig kasi IP67 lang siya. Na-upgrade din naman yung IP rating yan sa mga future iPhones. Naging pinakasagad nila is IP68 water and dust resistant na makikita natin ngayon sa mga iPhones na latest, which is a 14, 15. Yung mga yan, IP68 na yung mga yan. Pero marami kasing first ever dito sa iPhone na to. Unang-una, dual stereo speaker, first ever dual stereo speakers, first ever water resistant na iPhone. And yun yung naging market, yun yung naging huge feature na itong smartphone na to, kaya marami ring gusto mag-upgrade sa iPhone 7. Pero nakakatuwa na super affordable na lang itong smartphone na to ngayon 2024. At after na siya, 8 years na itong smartphone na to, and still pwede pa rin tayo, pa rin siya, and still usable pa rin naman siya even ngayong taon. Kamusta naman yung mga kasabayan ng iPhone 7 noong year 2016, ang mga mga Androids na very sluggish na, 'di ba? Pero dito sa iPhone 7 is iOS 15 pa ang support niya. So meron na siyang 3 software updates na nilagpas nito kasi na iOS 18 na, 'di ba?
Pero kahit na nasa iOS 15 pa rin itong smartphone na to is okay pa rin siyang gamitin. Even pwede pa rin tayo maglaro ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile at yung mga ibang modern games today. Ang magiging main na kalaban nyo lang talaga sa iPhone 7 is yung battery. Dahil yung battery nito is sobrang baba. 1,960 mAh battery capacity lang po ito. Kaya expect nyo, hindi siya tatagal talaga ng isang araw. Ilang beses na to rin i-charge. Pero pag ano lang siya, secondary smartphone niya lang, browsing the internet, calls and text, di ba? Aabot din naman siya ng isang araw. Depende talaga sa paggamit. At yun nga, pag maglalaro kayo dito, expect nyo few hours lang lobat na itong smartphone na to. Pero ang nakakatuwa naman sa iPhone 7 is makakalaro pa rin kayo at maganda pa rin yung kanyang performance. Hindi siya mabagal, mga ka-J-Vlog. Mapapansin nyo mabagal yung iPhone 7 nyo pag yung pinalit na battery or yung palit battery neto is hindi maganda. Na-experience ko na yan sa mga ibang iPhones ko na nagpalit ako ng battery. Dun sa 6S Plus ko, nagpalit ako ng battery nun. Hindi maganda yung battery yung pinalit. Ano yun, namamatay na, 30% namamatay, hindi siya masyado full charge, very sluggish yung smartphone, kahit na nag-scroll kayo, mabagal siya. Yun yung dahilan din pag hindi maganda yung battery na pinalit sa inyong iPhone. Pero itong binili nga natin is all original pa yung battery, kaya mababa na lang yung battery health niya. Pero yung iPhone 7 Plus ko, sobrang na-degrade na yung battery nun, kaya pinalitan ko na. Maganda yung pinalit na battery, kaya parang good as new pa rin. Naging good as nyo ulit yung battery ng iPhone 7 Plus ko. Kaya pag meron kayong mga older iPhones, meron din naman mga repair shop sa Green Hills na maganda naman sila gumawa, mga J-Vlog. At doon ko nga pinagawa yung iPhone 7 Plus ko, pinalitan ng battery, and napakaganda po ng nangyari, di ba? Napakaganda ulit, parang naging good as new ulit yung battery ng aking iPhone 7 Plus. So kung magpapalit kayo ng battery sa Green Hills, marami rin naman mga repair shop doon, mga J-Vlog. Pero expect nyo, karamihan na rin na makikita nyo iPhone 7 is syempre palit na yung battery niyan. Kasi ang tagal na itong smartphone na ito, 8 taon na. Nag-degrade na yung karamihan ng battery ng iPhone 7. Even itong binili natin, malapit na rin to kasi malapit na rin siya mag-service at medyo napapansin ko na rin na mabilis talaga rin siya malobat. Kasi naglaro ko ng ML dito ng few minutes lang, nasa 8% atay na bawas or 7%. Wala pa akong 30 minutes na naglalaro. So mapapansin nyo rin naman na kapalit-palit na yung battery unang-una pag namamatay-matay na yung iPhone, pag na sobrang bagal niya na, tapos hindi na siya nagfo-full charge. Ganun kasi napansin ko sa iPhone 7 Plus ko noon, hindi na siya nagfo-full charge. Tapos pag hukot nyo, 20% agad ang binabagsak. Palitan nyo na po yung battery niya, mga J-Vlog. Pero dito sa mga nabili natin kay Mayet, so far so good naman yung mga battery neto. So si iPhone 7 pala ay powered ng Apple A10 Fusion chip. So hindi pa Bionic ang tawag dyan. At ang unang OS netong smartphone na to is iOS 10 po. So, meron siyang 5-year software update dahil hanggang iOS 15 nga itong si iPhone 7. Dito ako nagulat sa iPhone 7 kasi sinabay niya kasi ito sa 6S series na nawala sa update, na sobrang nagulat ako. Kasi usually, ang update ni Apple nasa 7 years 6 to 7 years. I-example nyo na dyan yung XR, yung 10R. Yung 10R, surprisingly, updated pa rin siya sa iOS 18 na lumabas yun ng year 2018. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, 6 years na siya. Compare dito na, na 5 years na software update, di ba? So, parang yun na rin yung feeling ko yun na rin yung last update ni iPhone 10 or yung 10 series, yung iOS 18. Pero magandang balita na pasok pa rin siya. Ito, mabilis lang to, 5 years lang siya. Yung camera pala ng iPhone 7 is 12 megapixel main. Yung front is 7 megapixel. Tapos yung front niya is capable ng Full HD 1080p video recording. Tapos yung likod is capable ng 4K video recording. Yun naman yung maganda doon. And syempre maganda pa rin yung overall camera quality rin ng iPhone 7 ngayong 2024. Wala pa rin, the best pa rin talaga ang iPhone when it comes sa camera. Kaya magpapakita ko ng mga photo samples din nitong iPhone 7. So yun nga, 4.7 inches siya, Retina IPS LCD display itong smartphone na to with 1,900 plus mAh lang ang battery capacity. Pre, meron siyang very famous na Touch ID. Ito lang po yung one and only biometric ng iPhone 7. So tingnan natin malapitan ito na purchase natin iPhone 7 sa Green Hills. So yan, sa CMB Gadgets. Okay naman yung condition, mga ka-J-Vlog. Maganda nga doon sa binavlog natin mga units na CMB Gadgets is makikinis naman siya.
So, yan, single rear camera setup with a flash, microphone, and ito yung kanyang back cover, iPhone. So, sa iPhone 7, nandito na nga yung signal niya. Sa 6 kasi daw may pag ganun. Yun yung isang natanggal doon sa iPhone 7. And syempre, ito yung kanyang popular na bezel, di ba? Ito rin yung fingerprint scanner. So, nakakamiss din yung may fingerprint scanner. So, working well naman yung na-purchase nating fingerprint scanner sa CMB Gadgets. So, meron tayong single rear camera nga with two-tone flash. Sa right side, isa dito yung SIM tray and power button. Sa left side is ring and silent toggle and volume rocker. Sa baba naman, lightning port and speaker grills. Tapos, syempre, kitang-kita pa rin yung malaking earpiece dyan and yung kanyang front-facing camera. Itong na-purchase natin is merong battery health na meron tong battery health na 81%. Ilang kembot na lang magse-service na siya. So, expect niya na sobrang bilis na ito malobat. Pero magagamit niya pa rin naman to. Very usable naman. And even pwede kayo maglaro. Camera, let's explore the camera. So, meron tayong sample dyan si Alma. Ayan. So, may mga sample na dito si MB Gadgets. Pero meron nga siyang single rear camera. Magpapakita ko ng mga photo samples ito later on sa ating video. Photo, wala siyang telephoto sa ano yun eh. Ay, wala siyang portrait. Meron yan sa 7 Plus. Video, slow-mo time-lapse, square mode panorama, front camera, ayan. Ayan, front-facing camera. Meron siya HDR mode. Good news, support niya 4K 30 FPS. So, nag-60 ata sa iPhone 8. Next is try natin maglaro ng Mobile Legends dito. Parang ano lang, quick preview lang. Pero gagawa akong game test dito about sa iPhone 7 na to. Try natin maglaro ng mga iba't ibang modern games dito. So, 120GB is the minimum option na talaga. Kung kukunin nyo yung 32GB ito, expect nyo magsa-social media lang kayo doon. Sobrang baba ng 32GB na. Wala ata to 64 I think eh. So, ito yung mga available settings na sa iPhone 7. Set natin sa mataas. HD mode, refresh rate high, tapos graphics high. Tapos try natin sa ano lang practice. Pero gagawa ko ng ano neto gameplay, don't worry. Na-review ko na to nung ng 2023. Syempre every year is target nating i-review nga lahat ng iPhones para rin naman ma-refresh tayo, 'di ba? Kung ano ba siya, pwede pa ba siya magamit this year. So, 2024 version, isa sa iOS 18 na tayo. Pero itong iPhone 7 is hanggang iOS, 15. So, matagal-tagal na siyang hindi na-update. 3 software updates na ang nalagpasan niya. Kaya expect niya yung iOS 15 ay onti na lang ang lifespan niyan when it comes sa mga software updates. Kasi yung iOS 14, minsan hindi na rin siya nagana sa mga ibang apps eh. Hindi na nag-support. Karamihan na lang social media apps eh. So, yan yung ML. Settings natin, nasa mataas. Ito lang, mahirapan kayo kung sanay kayo sa Android na merong malaking screen. Medyo mahirapan kayo maglaro dito sa iPhone 7. 7 Plus okay pa eh. Dito kasi ang liit ng screen. Tingnan, pindot mo na yun. May accidental na mga touch. Pero kung makikita nyo yung performance sa ML, is still playable pa rin. Expect ko na to kasi nakapaglaro na ako sa 7 Plus ngayong taon. Kasi may 7 Plus ako. Nakakapaglaro pa ako ng ML doon and even COD. Pero dito sa iPhone 7, yun nga lang pinaka-main na magiging kalaban nyo dito sa smartphone na to is yung battery. Ay, meron tayong mga few frame drops sa mataas sa settings. Pero di ba napakaliit na smartphone. Very portable. Nagsimula tayo sa battery na 78. Tingnan natin kung ilang mababawas sa few minutes natin na maglaro ng ML dito. So, yan. Okay naman siya sa ML mga ka-J-Vlog. May mga few frame drops. Pero manageable pa rin. Grabe na to. Nalabas to year 2016. So, 8 years na. So, lumabas to year 2016, 8 years na tong smartphone na to. Grabe, tagal na nung iPhone 7.
Pero tingnan nyo naman ang performance niya. Still kayang-kaya niya pa rin maglaro ng ML na isang modern game today. So ito yung sinasabi ko, magiging kalaban niya talaga sa iPhone 7. Tingnan nyo, nagsimula ata ako, naglaro ako ng 78% battery health. 78 ata yun or 77. Tingnan nyo, 70% na lang. Few minutes pala ako naglaro ng ML. So yon, kaya pa naman niya maglaro, pero mabilis lang talaga siya malobat. So hindi pang gaming na yung battery na itong iPhone 7. Pero when it comes sa usability, ay okay na okay pa tong smartphone na to. So video sample, rear camera of the iPhone 7. So pinamax resolution niya is 4K. Pero itong gamit natin is Full HD 1080p at 60 fps. So ang linaw ng camera pa rin ng iPhone 7, mga JB. Grabe, walang kupas. Talaga pagdating sa video camera, maganda tong iPhones. So including the iPhone 7. So video sample, front-facing camera of the iPhone 7. So pinamax resolution is Full HD 1080p rin. So wala siyang support sa 4K sa front, pero sa rear meron siyang support. Ayan siya. Tinaw ng front cam. Okay. Okay na okay for making content. So try natin yung speaker na itong iPhone 7. Ito rin yung first ever iPhone na meron dual stereo speaker. Isang speaker niya dito sa baba at isang speaker nasa earpiece. And nakakatuwa na ang tagal na nito smartphone na to, pero ang lakas ng speaker niya. Maganda yung bass quality. Sa presyo niya na 7K today ay kaya niyang pa rin makipagsabayan sa speaker quality ng mga entry-level smartphones na merong single pa yung ibang speaker na tunog lata. Ito maganda yung speaker niya. So when it comes sa speaker is okay pa performance ng iPhone 7 hanggang ngayon. 8 years na tong smartphone na to, pero may bubuga pa rin when it comes sa sound quality. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa iPhone 7. So yun, ang tanong kung sulit pa ba i-purchase itong smartphone na to ngayong 2024. Sa kanyang presyo na 7,000, ito kasi 128, 7,000, minsan makakuha pa kayo na mababa nito. So parang nag-range to sa 5 to 7,000. Depende rin sa gig. Yung 32GB nito, minsan nakakita na rin ako ng 4,500 to 5,000 pesos yung 32GB itong iPhone 7. So yung 32GB, to be honest, na lang yan magagamit nyo na lang yan for calls and texts and social media. When it comes sa niyan, pag maglalaro kayo, hindi na talaga perfect fit ang 32GB, maliit talaga yung sobra. So kung secondary phone lang, 32GB ang bibili nyo, expect nyo na calls and text, tapos mga konting photos lang ang pwede nyo malagay dyan sa iPhone 7 nyo. Pero itong 128GB, very usable pa rin ito ngayon 2024 dahil marami pa rin man kayo malalagay sa 128GB sa internal storage. So yun nga, i-game test ko rin itong smartphone na to, maglalagay ako ng mga iba't ibang games. Tingnan natin kung pwede pa ba, tingnan natin kung kaya niya pang i-handle. Pero surprisingly, yung ML and COD na try ko na sa 7 Plus, nakakalaro pa tayo na mabuti doon sa smartphone na yon. Pero mali natin ibang usapan dito sa iPhone 7 kasi mas smaller form factor siya, and yung battery rin kasi pinag-uusapan natin dito, mas mabilis siya malobat. Pero when it comes sa chipset, pareho lang naman ng 7 Plus at 7, kaya wala naman tayong doon. Wala naman din huge difference. Kaya sa mga bibili na itong iPhone 7 ngayong 2024, sa kanyang presyo na 7,000 pesos, mura na lang siya talaga, to be honest. Kasi nung lumabas to is very expensive. Nasa 40 to 50,000 pesos. Pero biruin nyo ngayong 2024, ay grabe ang depreciation value na lang net. Grabe ang depreciation neto, di ba? 7,000 na lang makakabili na kayo ng iPhone 7. Kung ako tatanungin kung bibili kayo ng iPhone 7 as a main phone, definitely mga ka-J-Vlog, hindi po siya sulit pag main phone. Masyado kayong ma-hassle, to be honest, lalo na sa battery neto. Okay na lang tong iPhone 7 for a secondary smartphone. Pag main phone niya to, sayang okay yung kanyang chipset pa pwede pa siya, very usable, pero sad to say hindi na siya support ng future iOS update. Yung mga ibang apps din sa iOS 15 hindi na rin support, pero yung mga social media support pa rin yan, even yung mga few games.
Kaya po unti-unti na ring nawawala ang support ng iOS 15 habang tumatagal. Pero ngayon 2024, makakagamit pa rin naman tayo ng iPhone 7. Even yung iPhone 6 naman ay nagagamit pa rin natin yan, pero few apps na lang available doon. Kasi ano na lang meron kasing dyan sa App Store na pag nag-download kayo, ang ida-download nyo, for example, nag-download kayo ng Facebook, ida-download niya lang yung version ng Facebook na support lang yung iOS. Example, ito iOS 15, dinownload nyo yung Facebook, tapos yung Facebook ngayon requires na minimum is iOS 16, ganyan. Ida-download na lang netong iPhone 7 nyo yung pinakamataas na app na software na version ng Facebook na suitable sa iOS 15. Kaya gagana pa rin siya mga J-Vlog. So yun, ulitin ko, hindi po siya sulit pag gagawin yung main phone. Pwede siya as a secondary smartphone. So pa ba tayo bibili ng mga murang iPhones? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills. Yung mga shop nila ay nasa description box. Check nyo na lang po sa description box. PM na kayo for more inquiries. At pag sinabi nyo na panood nyo itong vlog natin, automatic yan 500 pesos cash discount sa mga shop na yan.